tayong lahat. So, good morning po sa bawat isa po sa atin sa oras na ito, no? Mga kapatid, kapuso, at kapamilya. Ayan. So, maaari yung iba po hindi po ako kilala, pero marami po nakakakilala sa akin dito. No? At sa iba po, hindi po ako nakakakilala. Ayan. At ayaw ko rin po mag-special number. Huwag po muna. Ayaw ko po muna. Huwag po muna. Amen. Sige po. Ayan. Pwede po bang sabihin nyo sa inyong katabi na ang cute mo? Pakisabi, hindi nga. Amen. Sige po, so medyo gagalaw-galaw po ko ng konti, no? So sa oras pong ito, mga kapatid, no, lahat po tayo dito ay mga born-again Christian, no? Pag sinabing born-again Christian, ito po yung mga taong tumanggap at nanampalataya po sa Panginoong Hesukristo, no? Pag sinabing born again, born above, ibig sabihin hindi po siya religion, kung hindi siya po ay personal na relasyon sa Panginoon. Ito po isang encounter sa Lord, no? At sabi ho ng Biblia sa John chapter 3 verse 3 and 5, unless a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. At tayo po ay na born again nung tayo po ay tumanggap po sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po ng mga born again dito magsabi ng amen. Ganito po, no? So, lahat po tayo born again dito, no? At sa mga hindi pa born again, mamaya, papatanggap tayo sa Panginoon. Ganito po, no? Lahat po tayo dito na tumanggap sa Panginoon as Lord, okay? As King, no? Tinanggap natin ng Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Okay? At nung tinanggap po natin ng Panginoon sa ating mga puso, tayo po ay na-born again. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, lahat po ng mga Kristiyano na mga na-born again sa Panginoon ay nakapasok po sa kaharian ho ng Diyos. At sa kaharian po ng Panginoon, meron pong hari. Pakisabi, hari. Ibig sabihin, meron pong hari na siyang nasusunod. At bilang hari, meron pong commandment. At tayo po, bilang nasasakupan niya, meron po tayong lahat responsibility. Meron po tayong accountability. At lahat po tayo, pagdating ng araw, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo sa atin pong lahat na ginawa. At sa oras nito, mga kapatid, ito po yung ating pong pag-aaralan. No? At dalangin ko po na sa bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng realization with regards dito po sa ating pag-aaralan, mga kapatid. Now, samahan niyo po ako dito po sa, basahin ko lamang po muna yung kabuuan po ng kwento, and after that po, papaliwanag po natin, at kasabay po nun, meron na pong sermon. Yan, handa po ba tayo sa sermon? Amen. Sabi po ng Matthew chapter 25, basahin ko lamang po na mabilis, at mamaya po, exegete po natin ito. Ang sabi po, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Pakisabi po, pinag-ulat. Nagkaroon po ng audit. No? Ang sabi po sa 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Pakisabi nga po, tinubo.
Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto. Pakisabi nga po, 1,000 salaping ginto. Sabi niya, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natatakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano'y tinubo sana ito?" Pakisabi nga po, bangko. "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Amen. Alam niyo po, itong pag-aaralan po natin, napakalaking realization nito, no? I-take ho natin as the Word of God. Lagi niyo tatandaan, kung nasaan ang salita ho ng Diyos, nandoon po ang presence ng Lord, nandoon po ang power ng Panginoon and protections of God. Lagi ho natin tatandaan yan, kaya maging seryoso ho tayo kapag tayo po ay nakikinig ng salita ho ng Panginoon, sapagkat dito po nangungusap ang Panginoon sa atin. At ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito, mga kapatid, ay pinamagatan po nating, yan, pinamagatan po nating, andyan na po, yan, sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid. Okay, faithful servant in God's kingdom. Ito pong pinag-aralan natin, ang tapat na lingkod sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, lahat po tayo dito ay nakapasok na sa kaharian po ng Panginoon. Unless a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. At nung tayo po ay nakapasok na sa kaharian ng Panginoon, tayo po ay nasa area of responsibility, no, ng isang hari. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang accountability, may kanya-kanya tayong gawain at gampanin. At dapat po maintindihan po natin ito, mga kapatid. Dito po, ang pinag-uusapan ho natin dito, patungkol po ito sa talent, sa skills, at may kinalaman din po ito sa pera or kaperahan. Pero gusto kong makita ninyo, hindi po yung talent, hindi po yung skills, hindi po yung galing, hindi po anong meron ka. Gusto kong makita nyo rito yung katapatan, yung tinatawag na faithfulness. Na ito po yung pinakamahalaga sa lahat, kung paano mong ginagampanan yung isang bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ulitin ko, lahat po tayo dito, kapatid, ay binigyan ho ng Panginoon ng kaloob. Lahat tayo dito ay merong mana ang Panginoon, iba-ibang mukha, iba-iba tayo ng ginagalawan, iba-iba tayo ng pagkakagamit sa Panginoon. Pero time will come, lahat tayo haharap sa Diyos. All of us here will face before the Lord and we will give an account. Mag-o-audit tayo sa Panginoon one day at lahat po tayo ay haharap po sa Panginoon. At nawa ho, sa oras na ito, no, magbigay ito ng malaking realization sa atin, itong salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa oras na ito. Sige po, tingnan po natin sa verse 1.
Meron po akong tanong, may tatlong tanong ho rito mga kapatid. Ito po yung question, as introduction. Unang tanong mga kapatid, faithful ka ba? Pakisabi nga sa katabi mo, faithful ka ba? Hindi nga. Okay, faithful ka ba? Pangalawang tanong, saan ka faithful? No, saan ka matapat? No? At pangatlong tanong, paano kung hindi ka nga tapat? So ano yung pwedeng mangyari? So tatlong bagay lang, no? Una, faithful ka ba? Pangalawa, saan ka faithful? Pangatlo, paano kung hindi ka faithful? So ano kaya yung mga possibilities at pwedeng mangyari? Tingnan po natin, so atin po itong i-exegete. Atin po itong papaliwanag isa-isa para mas maintindihan po natin. Tingnan po natin sa verse 14. Ang sabi ng verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Pakinig po Ang sabi rito, ito po ay maihahalin tulad sa isang taong maglalakbay. No? So ang ginawa niya, tinawag po niya ang kanyang mga tauhan, mga servant, mga alipin. And then, ang ginawa po niya, ipinagkatiwala niya ang kanyang mga ari-arian. Ang sabi ng verse 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa, ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin, alam ng master kung ano po ang kakayanan ng kanyang mga alipin. Kaya alam niyo po sa atin dito lahat, may kanya-kanya ho tayong kakayanan. May kanya-kanyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At hindi tayo pwedeng magkumparahan sa isa't isa. Amin po ba? Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung anong ibibigay sa iyo at ang Lord din naman ang magpo-promote at ang Lord din naman ang magdi-demote. Depende po yan sa faithfulness ng isang tao. But ang sabi rito, makikita ho natin dito, no, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan ng isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa namay 2,000 salaping ginto. At ang isa pa'y 1,000 ginto. Pagkatapos nito, siya ay kumilos agad. Tingnan mo natin So, meron pong binigyan, isang 5,000 ginto, yung una, pangalawa, 2,000 ginto, at pangatlo ay 1,000 ginto. So, yun po yung ibinigay ayon po sa kanilang kakanyanan. Ang sabi po rito sa verse 16, kumilos agad. Pakisabi nga po, kumilos agad. Hindi nagpabaya, no? Kumbaga, nakapag-isip kagad siya ng ano kayong dapat yung gawin. Ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Ilan po ang kinita ng 5,000 ginto? Okay, so dumoble, no? 5,000 salaping ginto din. Gayon naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So, ibig sabihin, yung both ng first and second, agad silang kumilos, agad nangalakal. Kumbaga, nagkaroon sila ng effort, no? At hindi sila nagpabaya doon sa kanilang oras. Binigyan nila ng halaga, no? Yung ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Ang sabi sa verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ano ho ang ginawa ng mayroong binigyan ng 1,000? Anong ginawa sa kanyang ibinigay? Ibinaon, no? At itinago sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, pakisabi nga mahabang panahon. Imagine na mahabang panahon. Pag sinabing mahabang panahon, binigyan ng pagkakataon. Iba, alam niyo, maraming mga tao, no, na hindi talaga naglilingkod, pero si Lord nagbibigay ng mahabang pagkakataon. Kaya kapag dumating yung time na na-stroke na, di nakapaglingkod, hindi pwedeng sisihin si Lord Kasi ang haba na ng pagkakataong ibinigay sa atin.
Ibig sabihin, pwedeng magbago sana. Kaso nga lang, ang sabi ho rito, mga kapatid, no? Pagkaraan ng mahabang panahon, ano ho nangyari? Bumalik ang Panginoon na ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Nagkaroon po ng ano? Nagkaroon po ng audit. Nagkaroon po ng accountability ng account. No? Ang sabi sa verse, o kabaga pinag-report po sila. Ang sabi sa verse 20, lumapit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sa palagay ninyo, yung unang pinagkatiwalaan, excited ba siya na dumating ang kanyang amo, master? Excited. Bakit? Kasi nagtrabaho siya eh. Ginawa niya yung kanyang best. No? Kaya excited siya na pagdating, meron siyang ipipresent. Now, ang sabi rito, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya, gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Imagine po yung 5,000 sa master ay maliit lang na halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga. Sabi nga po, kaunting halaga, yung 5,000 saka yung 2,000 sa mata ng master ay pantay lang siya. No? Na maliit lang na halaga. Kaya sabi rito, papamahalaan kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Sabi po sa English, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ito na po, yung pangatlo. Pwede ho nating salaminin ang ating sarili kung saan po tayo dito. Sabi po ng 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi na nanginginig pa. Ang sabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natatakot po ako, kaya't ibinoon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po, sabi niya, ang inyong salapi. Kapatid, tingnan niyo po yung pangatlo Yung pangatlo, pag tiningnan po natin, ang sabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. Sa unang-una pa lang paglapit, nangatwira na. Pagsabi, nangatwira na. Unang lapit pa lang, nangatwira na. No? Ang sabi rito, at inaani ninyo ang hindi ninyo iniasik. Tapos meron pang tamang hinala. Tama ba? Tamang hinala, no? Natakot po ako. Matatakotin siya. Kaya ang ginawa niya, hindi man lang niya sinubukan. Natakot eh. Kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Yung word na ibinaon, walang tiwala, at ang sabi dito, wala siyang pagpapahalaga. So ito po yung kanyang karakter at kanyang ugali. Kumbaga, binigay niya na walang labis, walang kulang, parang playing safe lang. Parang inisip niya lang na, okay lang kung hindi naman ako maglilingkod, okay lang kung hindi ako mag-e-effort. Basta, ang importante, yung ibinigay sa akin, itinago ko, tapos, ibinalik ko lang. Walang labis, Panginoon, walang kulang. Walang effort, walang pagpapahalaga, binaon. Yun ang kanyang ugali, mga kapatid. No? Kumbaga, parang, meron kang talent, meron kang galing, pero hindi mo naman ginagamit. Simba uwi lang, simba upo, parang wala lang, basta ako, okay lang ako.
Okay lang ako, pastor. Masaya ako, pastor. Ang Panginoon nasa isip ko, nasa puso ko. Kaso, pastor, wala sa gawa. Pero okay lang yung pastor. At least, nagcha-church ako. Ano ang sabi sa verse 26? Ano sabi sa 26? Ang sabi ng 26, sumagot ang kanyang Panginoon. Sa palagay ninyo, matutuwa kaya yung master niya? Yung expected niya na doon sa una natuwa, pangalawa natuwa, pangatlo, natutuwa kaya? Ano mo sabi niya, oh? Hindi lang yun, sabi ng master mismo, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko hinasik. Kumbaga, kaya siya tinawag na tamad, walang effort, walang pagpapahalaga, walang, wala siyang pakialam. And verse 27, ang sabi dito, tingnan niyo po ito suggestion, makinig po maigi tingnan niyo lang po. Ang sabi niya, bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papano'y may tinubo sana? Ibig sabihin si Lord naghahanap siya ng ng tubo, naghahanap siya ng bunga kahit konti lang, kahit maliit lang. Ayon lang sa kakayanan mo. Kaso ang problema, wala kang ginawa, wala kang inambag. Ibig sabihin, ang Panginoon pala ay naghahanap ng Naghahanap siya ng tubo. Naghahanap siya ng isang bagay na pinagkatiwala sa iyo na dapat ginagamit mo. At pagdating ng araw, okay, may suggestion ng Panginoon, dapat sana, meron ka naman sanang lakas eh. O dati siguro, nung panahon na kabataan mo, may time ka, may talent ka, hindi mo nagamit, pero dapat ngayon sana may trabaho ka na, may treasure ka na, pero dapat sana ginamit mo, pero bakit since then wala ka pa rin ginagawa? Kumbaga, pag tinignan natin, si Lord hindi naman siya naghahanap ng malaki. Kaya nga ang suggestion niya rito, di ba, bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko? Magkano ba ang tubo sa bangko? Di ba napakaliit lang? Sobrang liit lang ng tubo eh. Di ba? Ang aking salimig kahit papano'y may tinubo sana ito. Verse 28, ano sabi? Sabi ng 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Kaya nga kapatid, alam mo yung nagpapagamit sa Panginoon, talaga nag-multiply at nag-improve. At doon sa mga walang ayang magpagamit, yung konting meron siya, nawawala din po yun. Sabi ng 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sa palagay ninyo, ano kaya ang mangyayari doon sa pinagkatiwalaan ng 1,000 na ibinaon niya, itinago niya? Tapos nangatwiran pa siya, sinisi niya pa, wala siyang halaga, walang effort. Sa palagay niyo, ano kaya gagawin ng masters? Kapatid, sabi po ng Biblia, ito po ay talinghaga, okay? The parable of the talents. At sa istorya, si Jesus Christ po ito at ang mga disipulo, mananampalataya, nakatulad ho natin ngayon. Kumbaga, ito po ay hinalin tulad niya. Sa palagay niyo, ano kaya ang gagawin? Sabi sa verse 30, ito ang sinabi. Sabi ng verse 30, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Alam niyo ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, itatapon sa impyerno. Sa pag-aaral po, kapag ang isang tao po, nabasa kayo sa Biblia, nangangalit ang ngipin at itinapon sa labas ng kadiliman, ibig sabihin, impyerno ho yun. So meaning to say, may mga disipulo pala, may mga mananampalataya pala na hindi gumaganap sa kalooban ng Panginoon at wala talagang pakialam. So ibig sabihin yun po ay kasalanan. Alam niyo po, may utos ang Diyos sa atin eh. Amen po ba? At anumang bagay na inutos ay hindi mo ginawa, ang tawag doon rebellion. Ibig sabihin, paulit-ulit kang nagre-rebelde, paulit-ulit kang tinatanggi, paulit-ulit. Kaya ang nangyari siya, to the point, imagine, sabi niya, ang haba ng panahon. Ibig sabihin, may pagkakataon ka sanang magbago. Ayusin mo ang buhay mo, pero wala na, nandito na ako, mag-a-account ka na eh.
Kaya alam nyo kapatid, no, sa atin po may pagkakataon pa habang wala pa si Kristo. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya kung tinatawag ka ng Lord, sa anumang posisyon, anumang gawain, anumang gampanin sa kaharian ng Lord, dapat gampanan mo yan with faithful heart. Amen po ba? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Now, sa oras na ito kapatid, sige po, sa oras pong ito, sa next slide mga kapatid, ito po yung 3 types of people in the story. 3 bagay po, no? At pwede po nating salamin. Unang-una, yung unang tao, ang tawag po ng Panginoon sa kanya, mabuti at tapat na alipin. Yun po yung unang-unang tauhan. Pangalawang tauhan, parehas lang, mabuti at tapat na alipin. Pangatlong tauhan, ang sabi rito, eto na ho, ang sabi ng Lord, tamad at masamang alipin. Wicked and lazy servant. Bakit po siya tamad? Bakit po siya masama? Palakatwiran. Meron ba rito mga palakatwiran? Na kapag binibigyan ka ng ministry, kapag tinatawag ng Panginoon, kapag binibigyan ng mga posisyon, lagi na lang pong nangangatwiran. Bukas na lang, mamaya na lang, may pasok pa ako. Tamang hinala. Na parang akala mo na magti-take advantage sa'yo ang church, ang ministry. Matatakotin. Alam niyo, pag matatakotin ka, kapatid, hindi ka mabibigyan talaga ng opportunity. Takot kang manalangin, takot kang mag-MC, wala pong mangyayaring improvement. Amen po ba? Ibig sabihin, takot sumubok. Kasi siya siguro iniisip niya, baka pag kinalakal ko to, malugi ako. Tapos pag nalugi ako, baka naman mas lalo akong parusahan. Takot. No? Walang tiwala. Pag sabi walang tiwala. Walang tiwala. At wala rin po siyang wala rin po siyang pagpapahalaga. Amen po ba? Tingnan po natin, faithful servant in God's kingdom. 4 types of people in God's kingdom. Salabinin ho natin ng ating sarili. Sa karihan po ng Panginoon, no, umiikot po rito na maaring ito ka. No, maaring ito siya o yung katabi mo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin po dito, na itong 4 types of people in God's kingdom, mga kapatid, okay na po tayo? Next po. In God's kingdom, mga kapatid, ito po, mga kapatid, yung angat na gampanin o ginagampanan. Pakisabi po, ginagampanan. Maaring pwedeng sa'yo lahat ito, pero meron kang iisa na i-stand out. Na kung saan calling sa ito ng Panginoon at ito yung pinagagawa sa ng Lord at dito ka dapat maging tapat. At ito po yung 4 types of people in God's kingdom. Mabilis lang ako kapatid. Number 1, pakisabi po, kingdom proclaimer. Pag sinabing kingdom proclaimer, mga kapatid, sila po yung mga tao na mga propeta, mga evangelists, pastors, and teachers. Sila po yung mga nagpo-proclaim na gamit po ang bibig. Nakukuha niyo po ba ako? Nandiyan ang prophets, nandiyan ang evangelists, nandiyan ang mga pastors na patuloy na nangangaral, nagsisermon at nagtuturo. Maaring yan ang gift mo at ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon at gampanin mo sa kaharian ng Lord. At kung yaan, kapatid, ay gampanan mo yan with faithful heart. Amen po ba? Yung una, ano yung una? Sabay-sabay natin basahin. Kingdom proclaimers. Sa kaharian ng Diyos, ikaw ang bibig na nagpo-proclaim ng gospel at mabuting balita. Next one. Pangalawa, mga kapatid, yung tinatawag na kingdom builders. Pag sabi nga po, kingdom builders. Pag sinabing kingdom builders, mga kapatid, maaring sila po yung mga apostles, sila po yung mga church planters, sila naman po yung mga missionaries na kung saan humahayo, nagcha-church plant, sila po yung mga pumupunta kung saan-saan, na kung saan nagbibuild po ng iglesia. Andyan ho ba kayo, kapatid? Sila po yung mga tao na ganon. At ito po ay sumasalamin, kapatid, doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maaring ikaw ay nasa gampanin ng kingdom proclaimers or maaring ikaw naman ay nasa gampanin ng kingdom builders. O hindi man, Pastor, parang wala ako sa proclaimers and builders. O tingnan natin, baka nandito ka sa pangatlo. O sige, tingnan niyo natin tatlo. Yung pangatlo naman, kapatid, kingdom workers.
Eto, siguradong dapat nandito ka. Pastor, ano ba yung kingdom workers? Ang kingdom workers, sila po yung mga nasa ministry heads, deacons, worship team, decoration team, multimedia team, sa leaders, campus ministry, transformation? Hindi, ano yan? Transportation ministry. Yung mga driver natin, kitchen ministry or ushering team. And so on and so forth, no? Lahat ng ministry na dumaan sa process, either formal or informal, ikaw po ay workers. Basta ginagampanan mo yung trabaho mo sa loob ng iglesia at ikaw ay nabigyan ng gampanin. Whether ikaw ay Bible study leader, basta po nakaprocess, whether formal or informal, baka nandito ka sa kingdom workers. Amen po ba, kapatid? Ano yung una? Kingdom proclaimers, pangalawa, builders, pangatlo ay workers. At alam ko, marami po mga workers dito. At yung pastor, parang tingin ko, parang wala ako diyang pastor. Kasi lagi lang ako nasa likuran at minsan lagi rin akong late ko magsimbay. Pastor, parang wala ako sa tatlo na yan. Tingnan po natin pang-apat, baka nandito ka sa pang-apat. Yung pang-apat naman, mga kapatid, ito naman yung kingdom providers. Ang kingdom providers, mga kapatid, sila po yung mga financial supporter ng simbahan. Sila po yung mga generous giver. Sila po yung mga faithful tither. Sila po yung mga, kumbaga sa bahay, sa tahanan, sila po yung mga breadwinner sa loob po ng church. Baka ikaw nandito sa kingdom providers. So, nag-research po ako, kapatid, at sa observation, nasa 30 to 40% ang nagbibigay ng tithe sa kabuuan po ng simbahan. Sa lahat po ito, parang sa lahat po ng kabuuang member at nagsisimba, parang ang nagbibigay lang talaga ay nasa 30 to 40% ng miyembro. Pero dapat sana, lahat ng workers, pakisabi lahat ng workers, dapat sana lahat ng workers ng manggagawa ng alipin, nang may ginagampanan sa loob ng simbahan, dapat talaga they are faithful in tithing and giving. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Ano po yung apat, mga kapatid? Ano po yung apat? Number 1, kingdom proclaimers. Pangalawa, kingdom builders. Pangatlo, pang-apat, ang tanong, saan ka dito? Ang tanong, faithful ka ba? Paano kung hindi ka faithful doon? Kasi kapatid, pag wala ka rito sa apat na to, tanong, nasaan ka? Kaya bang sabihin sa'yo ng Panginoon pagharap mo sa Kanya na, well done, my good and faithful servant. Tingin mo kaya, pagharap mo sa Panginoon, nakangiti sa'yo ang Diyos? Nasasabihin sa'yo, mabuti, tapat, na alipin. Halika, pasok ka, at makibahagi ka sa aking kagalakan. Kaya bang, sa palagay ninyo, kayo na lang mismo ang magtanong sa sarili ninyo, sa palagay ninyo, pagkaharap nyo na ba ang Panginoon? At magbibigay na kayo ng account sa Lord, sasabihin ba sa inyo ng Panginoon na, good, well done, my good and faithful servant. Sige po, tingnan ho natin, mga kapatid. Mabilis lang po ito. Sige, last na ako. Hindi po yan. Dito po ako sa ano. Ang tanong. Ito ho, tanong natin. That is our realization. Ito, realization ho natin ito, So, napag-aralan naman ho natin, mga kapatid, yung kabuuan ho ng kwento. Ang kabuuan ng kwento, merong isang master na naglakbay sa malayong lugar at mahabang panahon at pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga servant or alipin. Isang
5,000, isang 2,000 at isang 3,000. Pero magkakaiba po ng approach. Yung unang approach, ang sabi, well done, my good and faithful servant. Pero yung pangatlong approach, ano sabi? Tamad at masamang alipin. Kasi wala siyang effort, walang ginawa. Amen po ba? Now, tingnan natin. Ito tanong ko sa inyong sarili. Sagutin nyo na lang po ito sa inyong isipan. Ang tanong, faithful ka ba? Sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoong gift, mana, ministry, or spiritual giftings. Pwede niyo pong sagutin po yun. Faithful ka ba? Tapat ka ba? Kahit walang nakakakita. Pangalawang tanong, saan ka faithful? Dapat pag faithful ka, dapat alam mo kung saan ka tinawag, dapat alam mo kung ano yung gampanin mo. Kasi mahirap pong magtrabaho na hindi mo naman talaga trabaho. Amen po ba? Dapat alam mo ang ministry mo, alam mo ginagampanan mo, alam mo trabaho mo. At kapatid, wala hong pinipili dito. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, whether ikaw ay kingdom proclaimers, ikaw ay builders, ano pa yung isa? Ikaw ay workers and providers. Nasaan ka dun? And lastly, Pastor, papaano kung hindi ako faithful? Sa palagay niyo, papaano pag hindi ka faithful? Ano sabi ng Panginoon, di ba? Tamad at masamang alipin. Saan siya itatapon? Sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Ano ang kanyang ugali? Tamad, masama, tamang hinala, matatakutin, walang tiwala, walang pagpapahalaga. Unfaithful servant. Kaya pag harap mo sa harapan ng Panginoon, ano sasabihin sa iyo ng Lord? Sasabihin ba sa iyo ng Lord, well done, my good and faithful servant. Amen po ba, kapatid? Alam niyo po, gusto ko pong makita niyo dito, hindi dun sa talent, sa skill, sa galing, at hindi dun sa perang ibibigay natin. Ang tinitingnan ng Panginoon dito yung faithfulness natin sa Lord. Kung papaano natin siyang ginagawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, makinig po tayo Alam niyo po, meron pong, alam mo sa season ng ministry, meron pong 3 T. Pakisabi nga 3 T. Okay. Unang-una, kapatid, yung time, talent, and treasures. Gusto ko po kayong, lahat kasi dito tatamaan. Time, talent, saka treasures. Yung time, ang kabataan, madami niyan. Time. Kabataan, bata, nag-aaral, marami silang time. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, remember your Creator in the days of your youth. Kasi marami silang time, malakas sila. At yun po yung nagagamit nila sa ministry. Mga kabataan, nandyan ba kayo? Alam niyo po, lagi yung sinasabi ito, life is short, life is simple, life is temporal. Mamamatay din tayo pagdating ng araw, whether you like it or not. Amen po ba? Pangalawa, yung talent. Marami rin pong may talent na kabataan. At yan po ay ginagamit nila kung saan-saan. Sa ministry, okay? Sa music, no? Sa pagtuturo, no? Sa decoration, lahat po yan. Kasi yun po yung meron sila Meron silang ano? Meron silang time, marami silang time, marami silang talent. Pero tanong, anong ginagawa mo kabataan sa yung time at talent? Saan mo siya inilalagak? Saan mo siya ibinibigay? Alam mo yung pangatlo, ang medyo wala sa kanila kung ano? Treasure. Wala sila masyadong treasure. Kasi yung baon nila sa nanay po nanggagaling. Amen po ba? Kaya ganito ho, no? Ngayon, mga kabataan, yung time mo, ibigay mo talaga sa Panginoon. Kasi, time will come, yung time mo na yan, uunti na lang yan Pangalawa, yung talent, bigay mo talaga sa Panginoon. Kasi there's a time na hindi mo na magagampanan. Bagamat meron kang time, ang problema sa time, no, dahil nga ikaw ay may trabaho na, ikaw ay tapos na, ikaw ay professional na, ibig sabihin, hindi mo na talaga maibigay yung full time o yung time and then yung talent mo. Ano na kayang ibigay ng mga kabataan? Ano na po? Treasure na. Amen po ba? Sana wag naman, no?
Nagbigay ng time, nagbigay ng talent, tas pagdating sa treasure, hindi na nagbigay. And throughout, wala na rin po yun. Unfaithful ka na rin nun kasi wala ka nang mabibigay na pagbibigay ng paglilikod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ka nagbigay ng time, may talent ka, hindi mo binigay, tas pagdating sa treasures naman, hindi mo pa rin binigay. Ano nang tawag sa'yo ng Panginoon yan? At ano nang pwedeng mangyari? Mga kabataan. Sa mga kananayan naman, mga kapatid, at katatayan na nito sa mga nagtatrabaho, sa mga owner ng mga business, no? Sa inyo na mga professional, meron kayong time, kaso onti lang. Lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon, meron kayong talent, hindi rin naman ninyo maibigay. Bakit? Kasi nga, hinihingi ng pagkakataon. Anong meron kayo? Treasures. At yun ang ibigay ninyo. Nasa kingdom provider kayo. Ibig sabihin, hindi ho tayo pwedeng mga twiran na hindi ka makakapaglingkod sa Lord, na wala kang ibibigay sa Panginoon. Hindi pwedeng wala. Meron. Yung ipinigay na 5,000, saka yung 2,000 sa harapan ng Panginoon, yan po ay maliit na bagay. Ibig sabihin, meron pang ibibigay ang Diyos na mas malaking bagay pagdating ng araw. At ang hinahanap sa atin ng Panginoon, yung faithfulness natin. Kaya kapatid, kung may mga struggles man tayong pinagdaraanan sa oras na ito, no? Lagi niyong tatandaan, sa Diyos kayo naglilingkod. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay, ang Diyos din ang magtatapos. Hindi nagkataon na ang Diyos ay nagbigay ng verse ng look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kahit kaming mga pastor, kahit kaming mga lingkod ng Panginoon, nagkakamali din. Kaya kapatid, kaya ang tutok ninyo at trabahuin ninyo, ano ba ang pinagawa sa inyo ng Panginoon? Ano ba ang ipinagkatiwala sa inyo ng Lord? At dun po kayo mag-focus sa Lord. Amen po ba? Ulitin ko, hindi pa huli ang panahon at pagkakataon. Kasi ang master natin, hindi pa siya bumabalik. Hindi pa siya bumabalik, pero malapit na siyang bumalik. Pero sana, sa pagbalik niya, sana ibinangko mo. Hindi naman naghingi ang Lord ng malaki. Kahit konti, magbigay ka ng oras sa Panginoon. Bigyan mo ng oras si Lord. Kasi si Lord, hindi naman siya naghahanap ng mga bagay na hindi mo kaya. Ang hinahanap ng Lord, yung mga bagay na kaya natin. Amen po ba? Tayo po'y mag-worship sa Panginoon. Let us worship the Lord. Yan, kung sa palagay mo, parang may conviction na humihingi ka ng, may pagkukulang, pwede kang humingi ng tawad sa Lord. Wag mong isipin yung katabi mo, no? Tandaan mo, ang Diyos ang nagbigay sa'yo at nagtiwala sa'yo. Kaya nga sabi ho ng Biblia, remember your Creator in the days of your youth. Youth, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kalakasan, sa panahon ng iyong oras, sa panahon ng iyong talento. Ibigay mo talaga yan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, katulad ni Solomon, sasabihin mo, meaningless, meaningless, meaningless. Mga katatayan at kananayan, hindi na ho kayo youth eh. Kumbaga, baka tayo po ay nasa mandang 3:00 na ng hapon na at paggabi na. Ano pa gagawin natin sa buhay natin kung hindi talagang maglingkod talaga sa Panginoon? Kapatid, lagi kong sinasabi, life is short. Life is simple. Life is temporal. Mahalaga kung paano kang nagsimula. Mas mahalaga kung paano kang nagpapatuloy. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kung paano ka magtatapos. Sapagkat yun yung time na kung saan haharap ka sa Panginoon. Haharap ka sa Creator ko. All of us here will give an account before the Lord. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Ang grace ng Lord ay nag-e-extend para sa iyo. Sapagkat gusto ng Lord, pagdating niya, sasabihin niya sa iyo, anak, well done, my good and faithful servant. Halika, pumasok ka sa aking kaharian at makibahagi sa aking kagalakan. Let us worship the Lord.
Sige po, maging seryoso tayo sa oras na ito. Yes, O Lord. Sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Kapatid, kung sa palagay mo nagkukulang ka sa paglilingkod sa Panginoon, pwede kang lumapit sa harap. As act of faith, as act of submission sa Panginoon, pwede kang lumuhod, pwede kang umiyak. Huwag kang mahiya. Ang Diyos ang nagtiwala sa'yo. Ang Diyos ang haharap sa'yo pagdating ng araw. Huwag mong masyadong intindihin yung mga taong nasa paligid. Kapatid, ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nabayubay sa cross ng Calvary. Kaya sa Diyos po tayo mananagot at haharap. Pwede ho tayong mag-commit sa Panginoon uli ng atin pong vow at hilingin natin sa Lord, Lord, ibalik mo yung una kong pag-ibig. Lord, tulungan mo ako sa aking condition, sa aking nararanasan, sa aking sitwasyon. Lord, gusto kong magpatuloy sa Panginoon, maahawa ka sa akin, Lord. Ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man. Kapatid, pwede kang umiyak sa... Kung matagal ka nang hindi umiiyak, pwede kang umiyak sa Panginoon. Wag mong intindihin yung nasa paligid mo. Alam mo si Lord, ulitin ko, hindi pa si Lord dumarating. Ang haba na ng panahon, for about 400 years na. Kasi gusto ng Lord, pagdating niya, makasama ka niya sa kanyang kaharian at makibahagi sa kanyang kagalakan. Yes. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Hallelujah. Sige po, umawit lang tayo sa pang. Let us worship the Lord. Yes, oh God. Ang buhay na laan, Lord, revive me, God. Lord, i-restore mo, Panginoon, ang kaluguran. Lord, na akin pong pinagdam. Hindi man kita, Lord, let the Holy Spirit, Lord, kayang higitan, Lord, tulungan mo sila, Panginoon. at laging susubukan. Lord, in the name of Jesus. Ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanin ko, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aming pag-ibig. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin, basta't ikaw, Jesus. Lord, let the Holy
Holy Spirit, Lord, be upon this place, oh God. Lord, let the Holy Spirit, God, be upon this place, oh God. Lord, restore them, oh God. Lord, revive them. Lord, restore them, oh God. Lord, restore them, oh God. Revive them, oh God. Tulungan mo sila, oh Diyos. Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Kami po ay, Lord, taus-pusong nagpapasalamat sa oras na ito. Alam po namin na hindi pa huli ang lahat. Lord, napakalaki pa ng pagkakataon ng bawat isa. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord, tulungan mo po ang bawat isa, O Diyos, katagpuin sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ang condition and situation, Panginoon, Lord, you know of everything. Dalangin ko, Lord, ikaw po ang mag-convict, ikaw po ang kumaugnay sa kanila, O Diyos. Lord, we ask na ibalik mo sa amin, Panginoong Lord, ang first love, kung papaano ka naming binahal, Panginoon. Lord, restore us. Lord, revive us. Lord, renew us, Panginoon. At kami po ay maglilingkod sa iyo, O Diyos. Magiging tapat kami sa iyo, Panginoon. At aasamin namin, bibigay ng effort, magpapahalaga, hindi mangangatwiran, Panginoon. At ang talentong ibinigay mo sa amin ay gagamitin po namin to, Lord, with faithful heart, O God. At one day, Panginoon, maririnig po namin ang salita, "Anak, well done, my good and faithful servant. Come, pasok ka sa aking kaharian at makibahagi sa aking kagalakan." Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. We ask, Lord, Panginoon, revival, Lord, at ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo, O Diyos. Patuloy na ilagay mo sa aming puso at isipan, ikaw ang nagpasimula ng mabuting bagay, ikaw rin ang siyang magtatapos. Lord, sabi mo, Lord, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, Panginoon. Lord, time will come, lahat kami haharap sa iyo, O Diyos. At salamat, Panginoon, dahil meron pa kaming pagkakataon na ayusin ang aming buhay. At yung natitira naming lakas, talento, Panginoon, at buhay, ay may ipapagamit pa namin, Panginoon, para sa kaligtasan ng aming pamilya, ng aming kapitbahay na community, at ng mga tao, Panginoon, sa paligid, hanggang saan man po kami datnan. Marami pong salamat, Lord. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pagsamba at karangalan. For you alone, God, deserve all the glory and praises belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, and amen.